Ay, good morning po. Isang mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat. Sana po maging ligtas naman po ang lahat sa parating na malakas na bagyo na ito. Bibigay lang po ako ng idea regarding doon sa pagbaha ngayon. Ganito po kasi yan eh. Katulad po ng puno na ito. Napakalambot na puno. Pero 5 years na siya dyan. Tuot pa rin. Ibig sabihin, buo pa yung kanyang ilalim. Kasi itong nasa ibabaw, siya yung na-expose sa araw, ulan. Dapat siya muna yung unang mabulok eh. Ngayon yung nasa ilalim na bahagi, ang bubulok lang doon ay anay. Tapos yung sa tagal ng panahon, lalo na ang puno mga century at yung mga puno na matitigas katulad ng apitong, nara, giso, na pagka yan ay pinutol natin, hindi agad mabubulok ng 5, 10 o 20 taon yung mga iyan. Hanggat nandyan yung tuod, buo pa yan. Ito nga po, malambot na kahoy lang yan eh. Pero 5 years na siya dyan, nakatayo. Ang mabigat dyan, pagka po yung nabulok, ang ugat niyan, mas malawak pa, mas mahaba pa sa itaas. Kasi po, siya yung kumukuha ng nutrients eh. Siya yung gumagapang sa ilaliman ng lupa eh, para kumuha ng nutrients. Yung iba niya nasa ibabaw lang eh. Pag po namatay si puno, mamamatay na rin po ang ugat. Pag po na-fuse na wala nang puno, iyan na po ang simula ng tubig ulan para pumasok sa ilaliman hanggang sa magbuga ng putik na galing sa ilalim at isama sa agos pababa po. At ang lahat po ng putik na yan, tandaan natin, kung may mga dam, ang punta niyan ay sa dam, kamukha sa Bulacan. Meron kaming dam. After ng Ipo, andito kami sa Norsagaray, Bulacan, meron kaming Bustos Dam. Ngayon, pagka ang putik, galing halimbawa na, may galing sapa, may galing sa mga patag, pupunta po yan sa sa mabababa, tulad po ng sapa o kaya ilog eh. Mapapansin nyo, halos kulay dark chocolate o talagang napakaputik ng tubig ngayon kahit saan lugar. Kasi po galing nga po sa patay na puno na pinatay nung matagal na panahon. Ngayon po, habang yan kinutkot sa taon-taon na lang na babaha, paulit-ulit lang din po yung putik. Kasi nawala na ng protection yung lupa na dati sana ay matigas, na hindi kayang pasukin ng ulan, dumadaan lang yung ulan, bumabangga pa, kaya sabog-sabog yung tubig. Kaya pagpunta ng sapa, malinaw siya. So, ang nangyayari po nga sa ganyan sistema, hindi naman pagpumutol ka ngayon, 1, 2 taon, okay pa eh. Ang evidence doon, yung mga tuod. Yung mga tuod, habang nakikita mo, andon, hindi mo agad mapapatayan tulad po ng ugatan nyo. Ang tuod niyan, hindi agad mapapatay kung hindi mo siya huhukayin. At pag hinukay mo naman, yung mga ugat niyan, buhay pa. At tumatagal pa ng matagal bago yan mawala. At pagka po nawala yan, lalabo na yung lupa, papasok na yung tubig. At pagka pumasok naman sa ilalim, siyempre, ma-over flow doon sa ilalim at ilalabas niya yung mga putik. Pagdating naman sa bustos down, papasok si bagong putik, lalabas si dating putik, kung tawagin ay burak. Kasi by means of science na po by means of gravity specific gravity ng lupa, siyempre mas mabigat siya kaysa doon sa dating lupa na naging burak. Parang malapot at tubig na po yun na po ang alpas. Ang evidence po noon, yung lahat ng bahay na nabahaan sa ibaba, pag kumuha kayo ng lupa doon, pinong-pino, ibig sabihin po, burak po yun. Kung halimbawa putik yung nakuha, ibig sabihin yung putik po na yun ay hindi dumaan ng dam. Eri lang naman po ang kagamutan sa mga pagbaha na yan
Kanya nga po ako gumagawa ng feasibility study kung paano ba yan makokontrol ang mga pagbaha. Andyan na po yan eh. Wala na po siguro tayong dapat sisihin. Ang kailangan lang po natin dito ay gawa ng RCA. Sa root cause analysis, ang lumilitaw po ay kagagawa ng tao talaga. Talaga naman eh. Yung pagde-develop. Ngayon po, hindi okay lang sana okay lang sana na yung improvement na ginagawa ng tao kasi ganun po talaga eh. Para umasenso, gumawa ka ng improvement sa pamayanan mo. Ngayon po, gawa ng feasibility study. Kung halimbawa po yung lugar ay masyadong mabangin, hindi naman patag, at may mga yung wastewater mo na gagawin mo, pupunta doon sa baba, ang dapat po, gawan ng sa feasibility study na lilitaw. Ito po lunas eh, kawayan lang eh, ito. Ako po first time ko lang magbinghi na kawayan. O mag-cutting para magpatubo. Sinubukan ko lahat ng cutting material. Katulad niya, mga reject na anong tumubo. Sa loob ng 1 linggo, kailangan may tumubo. So, isa-isa kong tinitignan. Katulad dito. Ayun po, kahit ganari lang, ganari lang. Meron ng ugat. Ibig sabihin, puputulin lang din eh. Tatanim rin. So, pwede. Ano lang to? Ala pa 1 linggo. Dini naman. Ay, milimilitaw din siya eh. May pag-asa eh. Madali siyang patubuin. Kahit anong cutting. Huwag lang yung malalaki. Here oh, meron din eh oh. Talagang mingiti eh. Ngayon, ang pinaka-the best kong nakita ay yung mga ganito. Ayun oh. Oh. Talagang ano siya eh. Kung lilinisin siguro, kung lilinisin yung balat na yon, makakatubo ng maayos yung ugat eh. Ayan oh, meron na siyang meron na nga po siyang ngiti eh. Kung siguro sa video medyo malabo, hantay na malinaw. Eto. Ayan po. Oh. May ugat na eh. Itong ganito palang klase ang the best. Pag itatanim, puputol lang ng ganitong kahaba, wag po isasagad doon sa pinaka bungo niya, buo mismo. At pagka tumubo na, ililipat na po sa kahit anong bakanting lalagyak tulad ng mga sako ng simento para namang hindi na maitapon sa basurahan niya. I-recycle natin yung mga ganyang na mga supot-supot. At kung magkakaroon sana ng pagkakaisa at gawing halaman sa mga bakanting mga lupa na ala ng pakinabang, mataniman ng kawayan. Napakalaking bagay po. At ang kawayan po, napakaraming benefits. Naipaliwanag ko na po yan. Ang dami-daming magagandang bagay na maibibigay ng kawayan sa ating pamumuhay. Ito po. So, baka natsambahan ko lang yung isang yon. Hanap po tayo ng isa pa. Ito. Layan eh. Ito ala din to eh. Ito may tubo ito eh. Ayan po. Ayan o. Ito ang ginawa ko lang experiment sa kanya. Tinanim ko sa tubig na may lupa. Ayan o. Ito eh. Eri po ah. Oh. Ayan po oh. Talagang talagang may buhay eh oh. Ganari lang kalaki. Pero mas maganda siguro lagyan ng katawan. Para po mas matibay siya. Ayan po. Ayan, ang dami ng ngiti. 5 araw lang po ito eh. So, first time ko lang. Tinesting ko lang po para maipakita ko sa iba nating mga kababayan na madali magtanim ng kawayan. Hindi na po natin kailangang bilhin yan. Ang daming kawayanan yan. Ang piliin lang natin yung pinakamurang kawayan. Putulin lang natin. Tapos bawat sanga, iyon ang gawin nating materials. Ating po lalagariin. Mga 100 kalpo. Isama natin yung katawan. Bawat buko.
Tsaka natin ililigay sa tubig na mayroong putik. At balikan na lang na po natin. At sige po. At maulan ngayon. At marami po salamat. At ako na-share ko lang yung aking observation regarding sa mga baha-baha na kaiba na. Hindi na nakakatuwa ang baha ngayon. Hindi katulad ng araw na ang baha. Hindi ganyan. Tsaka malinaw. Hindi ganyan kulay putik. Sige po, maraming salamat po. Bye-bye.